Hi everyone, Nico here. In this video, we're going to learn about SSH, which stands for Secure Shell. It's a way para makakonect tayo safely to another computer, like a server over the internet. If you're just getting started with servers or remote access, SSH is an important tool to know. So let's dive in and see how it is set up. So for this SSH configuration, meron tayong address na 10.192.1.0.0/13 and default gateway niya para makapag-route tayo at para kapag SSH tayo sa router is kailangan natin gumamit ng default gateway. So una, yung ginawa ko lang dito is mag-connect ako ng straight-through cable sa switch and PC at saka ang console para ma-access natin ang CLI or yung command line interface sa PC. Kung dito nag-command lang ako para pumunta ako sa VLAN 1 para makapag-assign ng IP address. Parang dito, binibigyan lang natin ng identity yung switch para kapag in-SSH natin siya, yung IP address na in-assign natin sa kanya or yung ipinangalan natin sa kanya is siya yung matatawag or ma-open. No shutdown lang tayo dito para buhayin yung interface VLAN 1 and exit lang tayo dito. Dito naglagay din tayo ng password for our para naman kahit paano may konti tayong security. And sa line console, nag-set din tayo ng password. Dito naman sa pag-set ng password, pwedeng iba-ibahin mo, pwedeng hindi sila magkakagaya. Mas better nga if hindi sila magkakagaya kasi it adds security strength na rin para hindi rin siya gaano kabilis ma-access. And naglagay lang din tayo ng service password encryption. Yung command na to is ang ginagawa niya, ini-encrypt niya yung mga password na nilalagay natin. Like for example, sa Cisco. Hindi Cisco yung literal na ipapakita niya kapag kunwari nag-showrun tayo. So yun, added security na rin. So naglagay lang din tayo ng banner MOTD para may differentiation tayo kung Cisco switch nga ba ito. Kasi mamaya magra-router naman tayo. So, parang maganda siyang ilagay na label para ipakita kung kaninong CLI nga ba yung na-access. So, nag-assign lang tayo ng hostname for the switch and the IP domain name. So, ito, domain name, pwedeng kahit ano yan. Si user admin, design lang din natin. Pwedeng kahit ano rin ang username and password. But dito din nalayan ko na lang. Pero, you don't want to do this sa real world kasi hindi siya magandang practice kasi sobrang basic ng password. Dapat talagang mahihirapan. Especially with the added encryption. Yan. Kasi Crypto Key Generate RSA, siya yung i-encrypt naman ng password ni SSH. After natin magawa yan, pupunta naman tayo ng line VT para i-set up na sa input yung SSH para makapag-SSH na tayo through PC without the need of line console or yung console cable. Kahit alisin natin yun, makakapag SSH pa rin tayo and ma-access natin siya through command prompt. Yan, login local para i-allow ang usage ng ng username at saka ng password. So itong version, optional na lang yan. Pwede nung hindi naman yan iset. Pero for this video, isa-set natin yan. So yan, exit na tayo sa PC1. Dito naman is itatest na natin kung nagana nga ba talaga yung SSH. Magsaset lang tayo ng identity for our PC, subnet mask. Dito sa switch to PC, hindi nyo pa kailangan ng default gateway. Kaya naman, mamaya pa natin magagamit si 10.192.0.1.
So, for testing, for command nga pala, SSH, dash, L admin, yung username na sinet nyo, at saka yung identity o yung pangalan o yung IP na inassign nyo sa switch nyo. So, ayan, successful. This is a Cisco switch. Ipaprompt lang tayo ng password. So, reminders lang for pagta-type ng password, hindi nyo po talaga makikita yung tinype nyo kasi yun lang talaga. It's a added security for those trying to access the SSH. So dito naman, ilipit na natin yung console cable doon sa router para mabuksan natin yung command line interface ni router through the PC's terminal. Inasin lang natin. Make sure na nakasaksak siya sa console cable at saka sa RSA232 ng PC. So, ayan, na-access na natin ang CLI ng router and we're going to do the same kagaya ng ginawa natin sa switch sa pagsiset up ng SSH. So, ayan, pinangalanan lang natin. Required po talagang magpangalan ng hostname R0 kasi hindi po gagana si crypto key generate RSA kapag hindi po natin nilagyan. So, naglagay na ako ng banner NOTD para i-differentiate kung nasa ang CLI na ba tayo or kung ano ba yung minamodify natin na network or device. Dito, line con 0 lang, same kagaya sa same with switch, password Cisco. Again guys, kapag mag-set kayo ng password, hirapan naman natin para yung mag-try mag-hijack ng or mag-configure ng ating network is mahirapan naman. So, service password for encryption, ayun nga, para maitago yung plain text na password na Cisco and ko-convert siya sa mga random words or random letters and random numbers para hindi siya ma-view easily. Yan, IP domain name, I said kanina na kahit ano naman yan. And mag-set lang din tayo ng username. For this username, ginamit natin yung malaking admin na A. And yung password naman, binago rin natin na Cisco123. Katapos niyan, ayan, mag-generate na tayo ng RSA key. Yung sineset nga pala nating value for RSA key, siya yung nagde-determine kung gaano kahaba yung magiging encryption. Kaya kapag mas mahaba yung nilagay natin, mas mahaba yung mas patindi yung magiging security natin. Mas mahihirapan yung mga magta-try na i-penetrate na ma-access yung router natin through remote access. So yan, again, optional yung paglalagay ng SSH version. Tapos, ayan, line VT 015 transport input SSH lang to enable the SSH input. And local login to allow username and password when trying to access the SSH. Dito guys, in-access lang din natin si interface gigabit ethernet kasi kailangan natin siyang lagyan ng address which is yung default gateway. Hindi. Yung identity niya. Yung 10.192.0.4. Same lang with subnet mask na 255.248.0.0. Yan. So, may identity na siya. Pwede na natin siyang i-remote access. And wag lang natin kalimutang shutdown to make sure na active yung port. At makakadaan yung mga traffic or yung mga
data na gusto natin i-send. Naglagay lang din tayo ng default gateway for our PC. Kasi itong default gateway siya yung nagsisilbing exit para makapaglabas-masok siya or mapuntahan niya yung destination outside ng subnet ng network na local. Nag-set lang din tayo ng IP default gateway sa 192 sa switch na 10.192 kagaya ng sa PC. And then, done. Actually done. So, after that, test na natin. Exit lang tayo dito sa Cisco switch. And right now, we can access the router through the PC remote access using SSH. So, dito yan, nakapasok na tayo. And success, guys. And we can enter our password para makapag-open. And that's it, guys. And that's it. Now you know how to configure SSH and connect securely to a remote machine. If you learned something new, give the video a like, subscribe for more beginner-friendly tech tips, and feel free to leave any question in the comments. Thanks for watching, everyone. Hope you learned something. Keep safe.